Adbokasya ng Tanggol Wika. Wikang sinasalita bilang refleksyon ng pagkakakilanlan. Nasabi nga na ang wikang ating nasasalita ay refleksyon ng ating pagkatao. Maaari nating itong mapansin sa pag-uusap sa mga magkakaibigan, pamilya, o sa pakikiusap sa mga ibang tao. Sa panahon ngayon, marami nang nakaka-impluwensya sa ating pagkatao, mapaibang bansa pa man o sa sariling bayan. Bilang estudyante, ang wikang Filipino ay maaaring magamit bilang instrumento upang maka-impluwensya sa kamag-aral upang mapaunlad ang kanilang kaalaman sa sariling wika. Ang wika rin na kanilang sinasalita ay sumasalamin sa kanilang pagkatao. Dito nila masusukat ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Sa advokasya namin, ang wikang iyong sinasalita ay refleksyon ng iyong sarili. Bilang isang individual, may kanya-kanya tayong salita na winiwika araw-araw, di ba? Ito yung wikang ito yung mag-identify or ito yung magpapakilala kung sino ka talaga. Gaya nga ng sabi ko, kapag pumunta ka sa ibang lugar at ang gamit mo ay Tagalog, mas makikilala ka nilang galing ka sa Pilipinas. Para sa akin, naniniwala naman ako talaga na yung wika ay isang refleksyon ng iyong sarili kasi simula nung pinanganak ka, yun yung kinagisnan mong wika. Kapag ako gumamit ako ng, mas tinangkilik ko ang salita ng mga Koreano, sabihin natin na ginamit ko ang salita ng mga Koreano, ibig sabihin nun, kung mas tinangkilik ko sila kaysa mas linangin ko yung wika kong Tagalog, ibig sabihin nun, yung identity ko bilang Pilipino is itinataboy ko at mas gusto kong palitan yon ng identity galing ng ibang lugar. Kung paano ka magsalita, the way na magsalita ka, doon makikita kung ano yung yung personality mo, attitude mo, at kung gaano kataas yung edukasyon na meron ka. Halimbawa, Batanggenyo ka. Anong isasalita mo? Diba? Pang Batanggenyo rin. Kung Ilocano ka, syempre, Ilocano. Bicolano, Bicol lang sa isasalita mo. So, dun pa lang makikita na natin kung ano ka, kung sino ka. Sa wika pati, sa wika, diyan mo makikita yung background ng isang tao. Halimbawa, sa way ng kanilang pagsalita. Halimbawa, magsalita palamura, di ba? Malalaman mo, maiisip mo, itong batang ito palamura siguro, ang magulang nito, not educated, yung ganon. Hindi masyado hindi responsible yung pamilya nito kasi nga palamura yung bata. So, dun pa lang, reflection na yon sa pagiging ano ka. Yung wika rin, masasabi talagang reflection kasi isa yun sa mga pagkakakilanlan sa'yo. Halimbawa na lang, kung isa kang Bicolano, dumayo ka sa mga city, Manila, makikilala ka kaagad kasi dun sa wikang ginagamit mo, may mga wika na hindi sila familiar na makikilala nila na isa kang Bicolano. Kung sisikapin natin na gamitin natin yung sariling atin, is mas makikilala nila kung ano tayo at ano ang Pilipino. Kapag tayo, mas pinokus natin yung sarili natin na alamin yung lengguwahe ng iba, yung wika ng iba, kesa naman alamin natin kung ano pa yung mga pasikot-sikot ng wika natin, is hindi natin yung identity. Parang tinataboy natin yung pagkakakilanlan natin, yung pagiging Pilipino natin. Kasi mas focus tayo sa iba. Parang dahil nga focus tayo sa iba, parang kinukuha natin yung identity nila, imbis na yung identity na atin talaga. So sa ganito, kung ang wikang Tagalog ang madalas kong gamitin, ibig sabihin proud ako, yun ang identity ko, Pilipino ako. Sa panahong ito, sa dinamit namin ng kultura na nakaka-impluwensya sa atin, tayo nakakalimutan o naisasantabi na ang ating pagkakakilanlan. Ang wikang nooy tayo isinilang pa lang, nandun na parang iyong magamit, makita at marinig. Sana'y huwag mong kalimutan ang iyong pagkatao, ang iyong pagkakakilanlan.